Sabi ko, putang ina. Hindi kami nakikipag-away para sa pera. Wala nga kami pakialam dyan sa budget sa Kongreso eh. Gusto lang namin makipagdebate, magsalita, makipag-away sa mga makakaliwang grupo sa bansa. So yan ang nangyari. Pag-upo namin sa Kongreso, Vice Chair kami ng National Defense, yun ang tinututukan namin. Kaya tinutulungan namin mga kabataang Pilipino, huwag ma-recruit ng NPA, at ito mga taga-AFP at PNP. Tapos, ang House Bill ng Duterte Youth Party List ng unang term namin, yung pagbabalik ng Anti-Subversion Law, Anti-CPP-NPA Act, na kapag ikaw nagtatransact, nangungulekta ng revolutionary taxes and everything, lahat kayo. O ikaw, politiko na nagbibigay ng pera sa mga makakaliwang grupo sa NPA, kasali ka rin. Mga ganyan. Speaker of Honors, mahilig sa singit eh. Yung 1 bilyong yan, naalala ko yung claim ni Montulfo na nakaiwan daw ng 1 bilyong piso si Pangulong Duterte sa Malacanang. Alam nyo, hindi naman po in-house si Pangulong Duterte. Peaceful transition of power. Paano ka makakaiwan ng 1 bilyon? Kung Mayo pa lang, alam mo na, matapos na yung term mo eh. Kung meron ba 1 billion granting without considering may 1 billion doon, hindi maiuwi mo yun. Ang tagal ng panahon para maiuwi mo 1 billion. Kung siguro, 1,000 piso, 2,000 piso, nakalimutan mo sa drawer, pwede. 1 billion! Alam niyo ba kung gaano karami 1 billion? Yung 1 million piso, mga ganyan kalaki, di ba? Mga 12 inches, more or less, yung haba. 1,000 ganon ang 1 billion. 1,000 na 1 billion. Nakalimutan mo? Hindi mo napansin? Kaya yun ang mga tirahdang Ito. 1 minute lang. Alam mo si Montulfo, anak niya sa labas yan si Madriaga. Sige po natin yung 1 minute and then we'll acknowledge Dr. Lloyd. Yes po, 1 minute lang po. Alam mo ba't ako nagagalit? Una, hindi talaga kilala yan sa PSG, DPPSG, sa security detail ng Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Ang dami nagte-text sa amin sa Duterte Youth Party List. Sasabihin nyo, hindi namin kakilala yan. Puro opisyal. Galing PMA at PNP. Hindi namin nakilala yan o kahit kailan. Yung kaisa-isang picture niyan, nakatabi na solo si Vice President, yan yung inauguration ni Ma'am, na 1,000 taga Davao audience ang nagpa-picture sa kanya isa-isa. Yun lang yun. And pangalawa, talagang ang Duterte Youth Party List, nakakuha ng pinakamalaking boto ng ating mga pulis at sundalo, gusto lang ipaabot ng ating mga pulis at sundalo na hindi man lang namin naging kasama yan, kahit private sa Armed Forces, kahit patrolman sa PNP, huwag niyang sabihin na kung ano-ano claims niya sa buhay dahil kalokohan, alam ng lahat ng security agencies ng ating bansa, Mr. Madriaga. Pero alam mo ba kung anong dinala ni Laila de Lima nung dumalaw kay Madriaga? Saging na saba. Alam naman po natin, di ba, judging by the affidavit that it will not stand legal scrutiny, even more perhaps psychiatric assessment, hindi rin magsastand yan. Baka nasiraan for staying under the Lima's wing. So anyway, acknowledge po natin ngayon si Dr. Lorraine Badoy. Dr. Lorraine, are you still there? Yeah, can you hear me? Okay, loud and clear po. Go. Okay, so, listening to Ronald, to Attorney Topacio, everybody, it's enraging, di ba? Nakakabaliw sa galit. And this is not the first time. It's been the hallmark of the Marcos presidency, yung kabaliwan na ganito, the insanity. Now, because this is an insane president, and we can talk ourselves blue in the face, as I said, no? Yung mga insertions, all of that, all the technicalities, that parang we're talking about yung a Congress that's made of hardened criminals, no? Na inuulit pa, di ba? What this president, his idea of damage control is salita lang, puro salita. And then the most ridiculous things, because if there's anything that's very clear right now, is that Bongbong Marcos did not run to serve. He ran to steal from the Filipino people. Kung kaya ito mga pinapakinggan natin, nakakagalit. And for the past 3 years, this is what he's been doing to the Filipino people. Diba? And why is that?
This is a man in the grip of a powerful substance abuse disorder. If there's anything that's very clear now, is that he's not fit to lead. He has destroyed our economy in under 3 years. And the amounts that we're talking about right now are staggering, nakakahina. And we know what that means. What those amounts mean, no? Is that yung mga bahay na na-wash out, yung mga nalunod na mga kababayan natin, yung mga nagugutom. And this is why we need to speak out because they're not able to speak out, di ba? And if there's one thing that we also know, this could not have been possible under President Rodrigo Roa Duterte. In the end, the buck really stops with Bongbong Marcos. And apart from di ba Ferdy said, Attorney Topacio said that yung statement ni Zaldico, why is it heavy? It's also heavy because he's the appropriations chair. Di ba? Mabigat yung sinabi niya. So, and yet, niloloko ang Pilipino, no? Walang kahihiyan itong Marcos administration na ito. That ICI is a load of crap talaga, bullshit. Because it was created by Bongbong Marcos, his appointees, no? These are his appointees, and they will not touch Bongbong Marcos nor Martin Romualdez. And at the end of it, ang kakapal talaga ng mga mukha, walang kahihiyan sa Pilipino. The impunity, the brazenness, and we always go back to the privilege of having served my country under PRRD, which fortunately, no, for us, he gave us a standard. And I'm afraid that we're going to lose that outrage, and we should never lose that outrage. Isa pa yan, no? Just to look at PRRD in The Hague, yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. It's a heinous crime. Extraordinary rendition. So, all in all I really just want to say, as a doctor, no, we can cure the symptoms. We can say, we'll do this, yung katulad ng ginagawa niya, no? He'll fire all sorts of people, mga other secretaries niya, si Lucas Bersamin, etc., etc. Pero siya yung kailangan mag-resign. He has to step down. He is fully incapable of leading our country. It's like having a patient with cancer. You're going to manage the fever, the appetite loss, but in the end, it's the cancer, and the cancer is Bongbong Marcos. He is fully incapable. He is a plunderer. He is a criminal, the extraordinary rendition of PRRD. And he is a drug addict. At the very bottom of this is because he is a drug addict. His family members are drug addicts. In the real world, if you refuse a hair follicle drug test, it is the same as a positive test and you get fired. It's the same thing now. No, so I guess that's all I have to say. It's wonderful listening to all of you. Kasi parang akala ko ako lang yung galit eh. Tsaka alam mo yan si Madriaga. Yung asset natin ang sinasabi, siya yung nilapitan ni Trillanes para i-assassinate si Vice President. The Vice President knows this. So, the takedown of the Vice President is so brazen, it's so shameless, the utter disregard for the Constitution. All of this is happening under the watch of a drug addict. So we should not be surprised anymore that all of this madness is happening, and that madness has to stop, and he has to step down. Bongbong Marcos has to step down now. Otherwise, he's going to bleed our country dry. He's doing it now. On one hand, he's going the rounds with all of his ridiculous statements na nagpapapogi na about good governance and about corruption, so he's so against it. But on the other hand, he's sending Vince Dizon, his alter ego, to steal from us. No, so nakakahiya itong president na ito. He has to step down. That is the moral obligation of our generation, not to allow any Marcos ever again. That's it. Thank you. Thank you, Dr. Lorraine, for that. May question po na pumasok dito ngayon from Dare to Us. Sa mga hindi pa po nag-follow ka Dare to Us, siya yung pina-follow ko if I want to understand about the budget. Yeah. Kasi yun yung parang focus niya. So may question siya rito. I don't know if anyone from our panel can answer this. This is about the budget
mismong budget ng House of Representatives. Sabi rito, we would like to ask po bakit ang budget ng House of Representatives ay walang public deliberations. No presentation of budget, no scrutinization like other government agencies. We would like to raise the issue of excessive cash balance of the House. According to 224 COA report, may 27.6 billion cash and cash equivalents ang House of Representatives as of December 31, 2024. In 2023, it was 18.657 billion. According to the report, it was earmarked for payment of payables already obligated and due for payment in the ensuing years. Pero po, ang total liabilities of the same COA report in 2024 is 481 million pesos only. Bakit po ang daming cash ng House? For what purpose? Yearly, there is also a realignment of funds from personal services and capital outlay to MOOPs. And on top of that, 17.324 billion pa silang net to GAA increase in 2025 and 10.5 billion increase in FY 2026 budget. Bakit ang dami nilang cash at bakit patuloy ang increase ng kanilang budget na walang public budget deliberations, no scrutinization, no questions? I consider this a hypocrisy on the part of the House scrutinizing other agencies pero ang budget nila hindi nangyayari sa budget nila. Anyone can answer. Actually, ganito yan, ano? The fundamental question there is, bakit walang deliberation? Simple. Ayaw nilang ipaalam sa atin. Case in point, the 2025 GAA was unconstitutionally certified as urgent. Can you imagine? Budget urgent. Anong ibig sabihin kung bakit may GAA deliberation? Kasi nga, ang legislature, ang guardian of the public purse, of the national treasury. Kaya dapat yan, binubusisi lahat. Tama yung sinabi ni Chairman Cardema. Binubusisi yan. Bakit ganito? Bakit ganon? Ito bang agency na to? Nagamit mo ba yung binigay namin sa'yo? Hindi mo pala nagamit? Bakit ka namin bibigyan ulit? Etong binigay namin sa'yo, bakit dito mo ginamit sa ibang purpose? Dapat makastigo ka, etc. Can you imagine that 2025 GAA was certified as urgent? What does certification of urgency mean? It means that you dispense with the reading, the first, second, and third readings on 3 separate days. Meaning to say, isang araw lang, pwede mo nang i-approve yung pending legislation. Anong purpose ng certification of urgency? Nagkakagulo. Di ba? Magdideclare ka ng national emergency by law. Urgent yun. Lumindol. Nagkaroon ng the big one. Huwag naman. Kailangan ito sa itong supplemental budget in one day. Ang dami na tabunan, ang dami na bumuto ng tubig, walang kuryente. One day. Pero budget, urgent. Di ba kinall out niya si Pangulong Marcos ni Justice Lloren in his separate opinion? It is unconstitutional because you do not use a certificate of urgency on the budget which is supposed to be subjected to the longest debate. Kasi unang-una, yan ang budget ng bayan. Pangalawa, isang taon a-applyan. At number 3, billion, trillion pa nga ang involved. So, bakit maraming cash? Iniipit nila yung cash. Bakit walang public deliberation? Napilitan lang sila. Eto, kung napapansin nyo, napilitan lang sila sa MyCam. Pero kung napapansin nyo, sino ba nanood nung sa MyCam? Nagtyaga. Nagtyaga ako Mag-a-adjourn sila. Bago magpupulong-pulong sila ron, magkukumpul sila sa isang lugar. Hindi rin natin alam kung anong pinag-uusapan. Bago mag-re-resume, meron ng desisyon. Wala rin. Ila-live stream pa nila. Walang iniwan yan doon sa ICI Merong guidelines for live streaming, pero umpisa nung na-create yung ICI noong September, itong taong ito, ilan ang ni-live stream na hearing? Isa! Exactly 1 hearing. Opo. Yun ang nangyari sa ICI. Pinaglolo ko tayo. Public daw, live stream, pero recess, private consultation doon sa bandang likod, kitang-kita naman nawawala sila
Yun, nandun yung screen, hindi nawawala yung live feed, pero walang laman itong mga mesa, nandun sila sa likod. Then pagbalik nila, ayos na. Mayroon ng usapan, anong klase yun? How the decision has arrived at hindi rin natin alam. So, ginagago lang po tayo. Kunwari transparent. Oo, kunyari, ay nako. Parang ayos yan, lahat kunyari lang. Puro dapat talaga ang palitan na ang yung, di ba meron silang parang yung may bagong buha, di ba? Oo, dapat palitan na niyo yung kanta ni Ano yung papalit mo? yung kay, sino to? Si Anthony Castello? Balat kayo pala ang... Sir Carnela, you wanna add to this? Tingnan Balat partner! Siguro, madagdag ko lang yung experience namin dyan sa house. Noong 2019, hindi agad kami nakaupo. Tapos may lumapit sa Sabi akin. mo kung bakit? Tawag na. Ikaw na. Hindi agad kami nakaupo. Tapos may lumapit sa akin mga congressmen. Sabi, Kung na rin tawag sa akin, Kung elect ako nun. Kung benta nyo na lang yung Duterte yun, baka ano pa kaya 20-30 million. Sabi ko, putang ina. Hindi kami nakikipag-away para sa pera. Wala nga kami pakialam dyan sa budget sa Kongreso eh. Gusto lang namin makipagdebate, magsalita, makipag-away sa mga makakaliwang grupo sa bansa. So yan ang nangyari. Pag-upo namin sa Kongreso, Vice Chair kami ng National Defense, yun ang tinututukan namin. Kaya tinutulungan namin mga kabataang Pilipino, huwag ma-recruit ng NPA at ito mga taga-AFP at PNP. Tapos ang House Bill ng Duterte Youth Party List noong unang term namin, yung pagbabalik ng Anti-Subversion Law, Anti-CPP-NPA Act, na kapag ikaw nagtatransact, nangungulekta ng revolutionary taxes and everything, lahat kayo. O ikaw politiko na nagbibigay ng pera sa mga makakaliwang grupo sa NPA, kasali ka rin. Mga ganyan. Kinakausap na naman kami ng mga ibang kongresista. Pasensya na hindi kami makapirma dyan eh. Sayang yung mga butanteng mga makakaliwa sa probinsya, marami yun. May ganun. Meron naman, Ronald, okay yan. Kaya lang hindi kami makasuporta kasi magrarally itong mga makakaliwa sa probinsya namin eh. Sabi ko sa mga kongresista, medyo radical kasi kami sa kongreso. Ang daming kongresista at politiko, gusto ng reservist rank sa Armed Forces, gusto ng arrival honor sa PNP, gusto ng rango sa Philippine Coast Guard Auxiliary, pero para pumirma ka, laban sa pumapatay sa tropa ng gobyerno, ayaw mong pumirma. Anong tawag sa ganyan? Diba? So, layuan na naman yung ibang congressman sa amin. Nung second term namin, under Marcos administration, eto na. Kami lang ang nag-file ng pagbabalik ng death penalty by firing squad para sa lahat ng taga-gobyerno na kasali sa plunder, kasali sa mga ghost projects. Wala man lang pumirma kahit isa. Tapos hindi kami kinakausap. Tapos eto na, pagdating ng 2024, ang dami nga sinasabi ko sa inyo, bagong Pilipinas Servisyo Fair. Nasabi ni Mayor Magalong, pag umattend ka, meron kang 777, 21 million para sa isang attendance. Sa 31 na invitasyon sa amin dyan, ang inyong Duterte Youth Party List, hindi namin kayang umattend. Masabi ko sa inyo, ang daming umattend, 200 plus, hindi namin kaya umattend. Tuwing magpapadala ng invitation ng Office of the Speaker, pino-forward ko kay Congressman Pulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko, ma'am, hindi kami attend sa ganito Minsan nag-invite sa Davao pa. Davao City pa mismo. Sabi ko, ma'am, sorry, hindi kami attend kahit Davao City to. Alam ko namang sa kabilang side to. So, ganyan na nangyayari. Kahit nung mismong Quadcom hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte, 14 hours mula 10 a.m. hanggang 12 midnight, Duterte Youth Party List. Hindi namin kaya hindi pagtanggol si Pangulong Duterte. Kahit sinasabihan kami ng mga kongresista doon, pare, huwag kayong magsasalita dito Naka-register na kaming magsasalita. Tinanggal pa kami sa listahan. Nilapitan ko lang yung Quadcom. Sabi ko, pinagsalitaan niyo yung tatlong mga bayan? Kami hindi, magwawala ako dito. Wala akong pakialam. Sinabi kong ganon.
Kaya nung 11 PM nakapagsalita kami 1 hour before mag-adjourn. Kasi galit nga ako dito sa mga makakaliwa eh. Bakit ang daming privileges ng mga makakaliwa doon? Tapos kami, gusto lang namin magsalita, ipagtanggol. Si Rodrigo Duterte na nakasalang sa Kongreso, ayaw kaming pagsalitain. Wala ba kaming karapatan bilang kinatawan ng taong bayan? Napakaraming Pilipino. Wala man lang boses sa Kongreso. Wala man lang magtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, magwawala ako dito pag hindi nyo pinagsalita Duterte yun. So ganyan ang aming status sa House. Hindi kami nakikialam dyan sa mga kaperahan sa House. Medyo outsider kami. Hindi kami umaten sa bigayan ng kahit ano dyan. Kahit sabihin na, Kong, meron nga lumapit sa akin, Kong, naka-ano na ako. 300 million na. Meron isa, naka 600 million, nakahatid lang. Duterte yung party list ninyo, masabi ko sa inyo, kahit piso, wala. At masabi ko sa inyo, eto sa Pilipinas, sa Pilipinas, pupunta ako sa barangay, pupunta ako sa isang bayan, pupunta ako sa isang probinsya. Tapos ang sasabihin ng mga politikong kausap ko, pare, mag-e-eleksyon na dito, 500, 1,000 ng bayad sa kada butante. Kailangan nyo yan para manalo. Tari na ako, iinom na naman ako ng lasortan, yung lasortan sa high blood yun. Sabi ko, ina. Bakit ganito yung mga sinasabi sa akin ng mga barangay chairman, mayor, gobernador na pinupuntahan namin? Dito na lang daw mag-invest sa probinsya nila. Akala ko pag sinabi mag-invest, magdala ng mga foreigner o mga negosyante para mag-invest ng negosyo. Ibig sabihin pala, mag-invest yung party list nyo dito na kayo bumili ng boto. Putang na! Masabi ko sa inyo, ang Duterte yung party list ninyo, nanalo ng halos 2.5 na milyon na boto ng mga Pilipino kahit isa doon. Wala man lang binili, kahit piso. Ibig sabihin, ang mandato ng inyong Duterte Youth Party List nakakuha ng 2.5 billion na boto dahil sa paniniwala sa aming pakikipagdebate at pagsasalita para sa taong bayan. Isipin ninyo, ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, Commander-in-Chief nila si Bongbong, pero sa 150 na party list, ang number 1 sa AFP at PNP ngayong taon na ito, Duterte yung party list. Sinasiluduan mo yung Commander-in-Chief mo, pero ang ibinoto mo, yung kaisa-isang party list na naghain ng impeachment para matanggal ang Commander-in-Chief mo. Ganun ang sentimento ng ating mga pulis, sundalo, mga OFWs buong mundo. Wala kaming ma-hire kahit isang coordinator sa kahit anong bansa buong mundo dahil walang pera ang inyong Duterte Youth Party List. Kahit saan tayo magpunta ngayon, Amerika, China, Singapore, Middle East, Dubai, France, Germany, number 1, Duterte Youth Party List. Wala kaming kakilala kahit isang OFW leader. Pero ang ibinoto ng majority ng mga OFW sa lahat ng bansa buong mundo, kahit mga pulis at sundalo, under ng administrasyong ito, Duterte Youth Party List po ninyo. Ganyan ang aming paninindigan. At ngayon po, pinail natin sa Supreme Court yung aming kaso laban sa COMELEC. Makikita doon ng Korte Suprema. Ang sinasabi lang ng COMELEC, meron daw kaming hindi na-publish na papel noong 2018 nung nag-a-apply kami. Nakalagay sa mismong batas ng party list, the COMELEC shall publish. Sino ang nakalagay sa batas na magpapublish ng mga aplikante? COMELEC po. Ang sabi ni COMELEC sa Supreme Court, pwede namin iutos yan. Pwede nyo namang iutos. Wala kayong inutos, inaprubahan nyo kami. Paano namin mahuhulaan na yung one-pager na yon? Kailangan. Lastly na lang masabi ko sa inyo, sa dami-dami ng party list dyan na bumibili ng boto, sa dami-dami ng party list dyan na nangungurakot, kahit mga kongresista, may kaso ngayon, may alam ng taong bayan nangungurakot kasama sa mga bilyong-bilyong kalokohan ngayon. May kaso ba sila? Wala. Ang tinanggal yung kaisa-isang party list na nakakuha ng 3 seats sa Kongreso, binoto ng 2.5 million na Pilipino, kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa kurakot sa bansa. Tayo ang pinagtulungan, tayo ang tinanggalan ng budget, tayo ang tinanggalan ng seat sa Kongreso. Pero masabi ko sa inyo, kahit wala tayo sa Kongreso ngayon, kahit sa barangay ng Pilipinas tayo magpunta ngayon, sinasabi ng taong bayan, Sir, Duterte Youth Party List po kami, binoto po namin kayo.
Hindi tayo yung kahit saan ka magpunta, yan yung mga nangurakot ng bilyong-bilyong malita. Hindi tayo ganon. At dahil dyan, sa inyong pagtitiwala ng ating mga kasama sa social media, mga vloggers, at ng milyong-milyong Pilipino, kaya nabubuhay ang Duterte Youth Party List. Alam ko, makakabalik tayo sa Kongreso at putang ina, lahat ng kailangan reforma dyan sa Kongreso na yan at sa ating gobyerno. Lalo na pag naging Pangulo si Sara Duterte, tayo ang magbabago ng Pilipinas. Talagang Rob, ako talaga naghihinayang na si Yusek Ardema ay tinanggalan ng boto sa eleksyon. Sayang na sayang, kailangan natin yan. I'd just like to go back to the question. I really believe the question is very valid, and I think it really opens a lot of scrutiny dapat dito sa budget mismo ng House. Pero kasi ang manner kasi po by which it's being done, meron po kasi tayong tinatawag na parang House Committee on Accounts, no? So sila po talaga yung bumabalangkas ng mismong budget, including the salaries of staff, MOOE, and many other expenditures, no? Problema lang, wala po talagang layer ng scrutiny dito dahil pagkagawa po ng House Committee on Accounts, diretso ka agad siya sa plenary, diretso ka agad for approval. So I think maganda po na tignan natin, no? I really feel that the question of Justice is really valid. Tignan natin kung paano ba talaga ginagawa yung kanilang budget. And I think umiiral po kasi dito yung yung parang long-held tradition sa Congress, no? Merong parang parliamentary courtesy na tinatawag na hindi na talaga tinitingnan. Which I believe in this case dapat, kasi kung sila binabalangkas silang maigi yung mga programa na pinopondohan ng pamahalaan at the national level, bakit hindi natin titignan kung paano sila nagkakaroon ng pondo? I think this is really valid. May follow-up tayo, Rob, ano? Si Terry Lidon, yung accounts, di ba? Siya ang chairman. Kilala niyo si Terry Lidon, di ba? Yung may bombolya sa pisngi. Okay ba yan? Okay, sige po.